pamagat po ng ating pag-uusapan po ngayon is the path of restoration. The path of restoration. We will tackle chapters 29 hanggang 31. So, sabi natin kanina, consequences. Pero bakit ang pamagat natin ngayon is the path of restoration? Sa chapter 29, una natin pag-uusapan, when God protects despite our failures. Does God protect us in spite na we are in mess? In spite na unfaithful tayo? Yes. Ano sabi ng salita ng Panginoon? God is faithful kahit na we are unfaithful. Is that correct? Yes. Sabi ng salita ng Diyos yan. Okay? Hindi laging nag-i-equal yung kabutihan ng Diyos sa ginagawa natin. At alam nyo ba kung magiging equal yung ginagawa natin sa gagawin ng Diyos, patay tayong lahat. Totoo lang. Kaya yung ginagawa sa atin ng Diyos, malayong malayo sa ginagawa natin. Anong difference ng blessing sa grace? Naalala nyo ba? Pag sinabing blessing, you are obeying God, and so may binibigay sa iyo, blessing. You are obeying the commandments of God. Binibigyan ka ngayon, blessing. Ano yung grace? Hindi ka deserving. Wala kang ginawa, pero binigay sa iyo. Kaya yung salvation natin, grace. Okay? Kaya kung iisipin natin, kung susumahin natin yung buhay natin, Lord, baka mamaya puro grace lang natanggap ko, walang blessing. Bakit? Hindi mo tayo karapat dapat sa goodness ng Panginoon. Dito sa chapter 29, ito yung pangyayari na kung saan ang konteksto nito ay si David, di ba nga, sa past chapter, si David ay nandoon sa Philistine territories, nandoon sa teritoryo ng mga kalaban. At nandoon siya under the care ni King Achish, which is the king of Gath. Okay? Isa siyang Philistine. So ngayon, dito sa chapter 29, ano yung mga bagay na mangyayari? Okay, sa verse 1, ang sabi dito, ang mga Filisteo nagtipon-tipon sa Afek, Tagalog kasi Afek or sa Apek. Okay. At ang mga Israelita naman ay sa tabi ng malaking bukal sa libis ng Jezreel. So, bandang northwest yan ng Israel, itong Valley of Jezreel, at dito nga yung madalas na mga gera. And so, eto na naman ang mga Philistines at Israel, magkakaroon na naman sila ng paglalaban. The difference, after ng ilang mga taon, si David, nandun siya sa kabilang side ng Jezreel. He was battling against Philistines. This time, ang difference po, ang kasama niya mga Philistines. Kakalabanin niya mismo yung mga kababayan niya. Ayan. And kung titignan niyo yung mamaya, yung magiging conversation nila, mukhang si David, in a way, no choice, and mukhang kakagatin niya talaga na kasama siyang atake sa Israel. Alright? Kaso nga lang, ito yung nangyari. Sinama nga ni King Achish si David at dumating sila doon sa Apek. Okay? Sa Apek. Pagdating nila doon, nakita ng other kings. Kasi ang Philistine, hindi lang naman si Achish ang king. Doon lang naman siya sa Gath, which is one area lang ng Philistine. Okay? Pero may other kings pa yan. Yan. Kaya nung pagdating doon, at ginamit lang ng term, mga prinsipe. Yan. Pagdating doon nila Achish, kasama niya si David, sabi nga ng ibang mga leaders, sino yan? Sino kasama mo? Okay. Di ba nila kilala? Kilala nila. Okay, ang ibig sabihin nila doon, bakit mo kasama yan? Sabi ni Achish, David David yan. For many years, si David pumapatay ng libo-libong mga Philistines. Ito yung point ni Achish. Ngayon, kasama na natin nating kalaban. Ganda-ganda na ito. Excited siguro si Achish. Kaya masaya siya na alagaan din si David kasi finally, mapapakinabangan niya. Anong sabi ng mga prinsipe ng Philistines? Hindi pwede. Anong mangyari? Paano kung pagdating natin ng gera doon, kaligitnaan ng gera, traido rin tayo ng mga yan? Di patay tayong lahat. Gaano kagaling yan? So, hindi pwede. O ngayon si Achish naman, malungkot na malungkot. Pumunta siya ngayon kay David. Okay? Sabi kasi ng mga pabalikin mo na lang yan sa Ziklag, yung binigay mong bayan. Kita mo, kilala naman si David, alam nga nila na binigyan ng Ziklag eh. Okay, papapawiin mo na lang yan. And so tinawag ni Achish si David. Ito yung nakakatawang sinabi niya. Verse 6. Okay? Sa Tagalog ko babasahin. If you have your Bibles, ang gamit kong version sa Tagalog yung MBB, katulad ng ginamit na kanina ni RJ. Okay, verse 6. Sabi dito, tinawag ni Achish si David. Sinabi niya, saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay. Ikaw ay naging tapat sa akin. Totoo ba yun? Ano sabi ni Achish kay David? Alam kong faithful ka sa akin, David.
Para sa akin, nais kong kasama ka sa pakikidigma namin ito sapagkat buhat ng magkasama tayo'y wala akong masasabing masama laban sa iyo. Totoo ba yun? Ngunit ayaw kang isama ng ibang pinuno. Ha? For 16 months, ang pag-aakala ni Akish, faithfully si David sa kanya. Ewan ko kung ano nasa isip ni David nung panahon na ito. Ha? Habang sinasabihan siya ni Akish na, alam mo David, alam ko you are a faithful servant of God. Alam mo Akish, alam kong sa matagal tayong magkasama, talagang kampi ka sa akin, alam ko yun eh. Ha? Ano kayang nasa utak niya, no? Baka nakaganan siya na. si David, no? Isip niya siguro, naloloko ko naman ito. Ayan. Okay? Ito si David, sumagot pa. Tignan niyo sa verse 8, sabi ni David, ano bang nagawa kong masama? Buhat nang sumama ako sa inyo at ayaw ninyo akong isama. Ito rin si David din, napaka-denial din. Ha? O, sabi ni Akish sa verse 9, alam kong wala kang ginawang masama. Ha? Natitiyak kung ikaw ay tapat. Ba? Tulad ng isang anghel ng Diyos. Aba? Ha? Totoo ba ito? For 16 months, si David, he was living in deception. He was manipulating Akish. Okay, nagsisinungaling siya kung saan siya nagpupunta. Nagsisinungaling siya kung sino talaga yung mga bayan na kanya nilulusob. Niloloko niya si Akish kung sino talaga yung kanyang kakampi. Ayan. For 16 months, ito yung naging buhay niya. Okay? Ano yung mga bagay na makikita natin dito? Si David, during that time, siguro, talaga masama loob niya. Ano bang ginawa ko masama? Kinakampihan ko na nga kayo eh. Kahit na he was living in deception during this time, siguro masama talaga yung loob niya. Pero alam nyo, this time, ako masasabi natin na it was God's providence. Okay? It was God's providence. Ano yung providence? Okay? Pangalan ng church natin nila Jason, nila Hannah, Amazing Providence. Yung kanta kanina, Amazing Grace. Yung providence po is, ito yung layman's definition ko ito ha. Ang providence is yung literal manifestation ng sovereignty ng Diyos. Narinig nyo na yung term na sovereign. Pag sa ating sovereign, ang Panginoon ang in control sa lahat ng bagay. And so when we say providence, it's the display of God's sovereignty. Pinapakita yung kanyang kapangyarihan. So God's providential protection itong kay David. Bakit? Imagine ninyo. Alam naman niyo naman ako ano mangyayari. Later on, magiging hari si David ng Israel. At habang hari siya ng Israel, titingnan siya ng kanyang mga nasasakupan. Itong hari natin na ito, dating inatake tayo nito eh. Ito rin yung mismong lumusob sa atin dati. Ito yung lumabat, pinatay tayo, tapos ngayon, hari natin. Ito yun. So it was providence sa part ni David. Alam nyo, may mga pagkakataon talaga na parang yung lakbayin mo, yung mga bagay na ginagawa mo, bigla mapuputol. Diba? Busy ka sa trabaho, busy ka sa pag-aaral, may mga plano ka biglang, may mangyayaring problema. May mangyayaring hadlang. Remember this, if it's out of your control, probably that's God's providence. Baka pinapatigil ka ng Panginoon sa bagay na magiging mali yung desisyon mo. Huwag kang magagalit, baka mamaya may nililid ka ng Panginoon sa ibang bagay. Be sensitive. Baka mamaya yung tinigil niyang plano mo or probably delays ng buhay mo, baka mamaya yung mismo yung providence ng Diyos. It's not always a problem. Alam nyo, yung maganda yung pag-iisip natin bilang mananampalataya na pag may nangyari, hindi yung galit ka agad. Okay? Alam ko, sobrang gets ko. It's very tempting na kapag na-disturbo yung ginagawa mo, na-istorbo yung plano mo, nagagalit talaga tayo. Gets na gets ko yan. Pero baka mamaya, you need to think. Okay? Kailangan mo muna mag-meditate. Teka lang. Baka hinadlangan itong plano ko, natigil itong ginagawa ko, kasi may gagawin akong palpak, katulad na lang nung gagawin ni David. Malamang hindi niya napag-isipan itong mabuti. Bugso ng damdamin. Okay? Siguro akala niya ito yung tamang gagawin niya. Matagal na akong nilalabanan nito ni Saul, ngayon kalaban niya na talaga ako, papatayin ko na siya. Hindi naman yung iniisip niya, pero parang gano'n siguro sa isip niya. Masama na loob niya, di ba? Remember chapter 27. Alright? So, but still, this is God's providence. Why? Kasi yung tao, sobrang lala ng isip. Alam nyo, kapag ikaw bilang isang tao, you have your confidence sa sarili mo na hindi ka magkakamali, doon ka na mismo mali.
When you are too confident sa decision making mo, you are too confident on your own moral values, doon ka na mismo mali. Bakit? Kasi yung moral natin mismo, yung mismong morality natin, it's not perfect. Magkakamali tayo ng mga bagay na iniisip natin. Kaya lagi kang babalik sa Biblia eh. Babalik ka lagi, ano bang sinasabi ng Panginoon? Hindi mo pwedeng asahan yung sarili mong pag-iisip. Hindi mo pwedeng asahan yung sarili mong standard. Tatanungin mo lagi, ito ba yung standard ng Panginoon? What's our aha? Yan, simula ngayon tawag natin. What's our aha dito sa chapter 29? Okay? Unang bagay po, kung titingnan natin, ang naging problema doon ni David, yung mga prinsipe ng Philistines. Okay, ng Philistine. Alright? Kung minsan, ito po mga kapatid, kahit mga hindi mananampalataya, baka mamaya pwedeng gamitin ng Panginoon for His providence. It's possible. It's very possible. Na mamaya yung gagamitin ng Panginoon na problema, okay, hindi mananampalataya, pero at the same time, okay, may pinofulfill ang Diyos na kanyang mga plano sa buhay mo para ayusin. Okay? Bigyan ko kayo ng halimbawang simpleng-simple. Lagnat. Bakit ang tao nagkakaroon ng lagnat? Ha? Yung ate ko kasi, hindi siya nurse, ha? Okay. Medtech. May infection. Possible may infection. Tama? Baka mamaya may open wound ka, hindi mo alam, may pumasok. Lagnat ka. Bakit? Baka may nakain ka, hindi mo dapat nakain. Ha? Nakain mo pala yung bangaw na binubugaw mo. Bakit may pakpak itong sabaw? Nasaan na yung katawan? Lagnat ka ngayon. Bakit? May foreign object kang nakain. Bakit ka nilalagnat? Baka mamaya, alam nyo ba, minsan yung sign ng cancer, una lagnat. Bakit ka nilalagnat? May problema. Yung buhay mo lalagnatin minsan kasi may gustong ayusin ng Panginoon. Kaya yung body mo nilalagnat para tapikin ka, may problema ka. May problema ka. Bakit ba ako nilalagnat? Baka mamaya may pilay. Pag matanda kasi, may pilay ka. Tandalin ka ngayon sa albularyo. Okay, kasi may pilay ka. Yung pilay din, pati yung mga bukol-bukol, pilay tawag natin ng mga tanda eh. Ha? Baka may nilalagnat ka kasi yun nga eh. Baka may problema sa loob. May kailangan ayusin. So, it's an opportunity para sa atin. Pag nilalagnat tayo, check upin natin, ano ba yung problema sa akin? Ano ba yung kailangan ayusin? Whenever we are encountered with these problems, kahit dala pa ng hindi mananampalataya, baka health check. Baka health check. Ano yung problema sa buhay ko na ayaw ng Diyos? Baka mamaya yung sinasabi kong kalaban ko, hindi talaga siya yung kalaban ko. Ito pala. Baka yung sinasabi kong problema ko, hindi pala yun. Ito pala. Ito yung totoo palang may problema. So, be sensitive. Kung minsan, ito po yung maganda. Alam nyo ba, ilang beses yan. Okay? Ano sabi dyan? Sometimes we are spared from sin. Okay? Katulad kay David, isang malaking palpak dapat mangyayari sa buhay niya, iniwa siya ng Panginoon. Ewan ko kung hindi grace yun. Ewan ko kung hindi mercy ng Panginoon yun kay David. Na later on, sobrang pagsisisihan niya. Okay? At kung minsan ganyan, ang Panginoon, huwag kang magalit. Baka mamaya Panginoon, pinuputol yan, inaayos ka, binigyan ka ng lagnat, para nang sa ganun, yung magagawa mong mas malala, mapigilan niya. Alright? At kung minsan nandyan, yan, God is merciful even when we have failed. It's redirection. Okay, redirection ng Panginoon sa atin. Para nang sa ganun, parang ganito yan eh. Sino gumagamit dito ng Waze at saka ng Google Maps? Ha? Viber? Driver, mga driver. Hindi pati passenger gumagamit nun kasi yung driver, ano ba, nasaan na tayo? Kita niya, pati passenger. Okay. Anong ginagawa ni Waze at ni Google pag lumagpas ka ng kalsada? Yan! Sasabihin ni Waze or saka ni Google na, kita mo, lumagpas ka, sabihin niya, in 200 meters, turn right. So maya, sabi mo, loko-loko, umikot lang ako Anong ginawa ni Waze? Redirection. Kasi nagkamali ka Nalagpas ka. Dire-diretso ka, sabi ni Waze, in 300 meters, turn left. Hindi mo alam yung left, ang alam mo lang, kaliwa. So kumanang ka. Pagkana mong ganun. Di ba minsan may kasi may mga kalsada na parang anggulo? Parang ganyan. Tapos pagdating mo doon, ano ba ito kakaliwa ba? Dito bang kaliwa o itong kaliwa? Minsan dalawa yung kaliwa Kasi nagkamali ka.
Tapos biglang sasabihin ni Waze na ikot ka. Hindi mo alam na ikot ka, pero iikot ka pala doon kasi hindi mo alam yung lugar. Di ba? Nakapunta kayo sa lugar na hindi nyo alam. Ang gagawin nyo, iikot ka kung saan-saan. Tapos biglang malalaman mo, nandito lang tayo din kanina. Di ba? Minsan ganyan mangyari sa buhay mo. Parang nangyari na to dati sa buhay ko Redirection. Ba't parehong klase ng problema? Redirection. Kasi bakit? Hindi mo narinig yung unang boses. Sabi, bala ko dati nung, alam niyo ba na sa Waze pwedeng boses mo? No, pwede yun, i-record mo. Hindi ko ginawa. Daming time, gagawin ko pa ba yun? Okay. Gagawin mo doon, sa app, ewan ko ngayon pero dati yun, pwede yun. So, gagawin mo dyan, punta ka doon sa settings, pagkatapos pwede yung sariling voice. Tapos may ipapabasa siya sa'yo. Mari left, right, 200 numbers. Para maging boses mo. Yan. Bala ko doon, papalitan ko yung words. Ay, sinabi niya ang ganon. In 200 meters, sasabihin ko, bala ko sasabihin ko doon, parating na, kaliwa agad Bala ko gagano rin para maiba yung gagawin, yung sasabihin ni Waze Kung minsan, doon yung ginagawa natin, gusto natin tayo masusunod. Diba? Yung redirection na Panginoon, gusto natin tayo rin mag-redirect, tayo pa rin na masusunod. Okay? Be sensitive sa redirection ng Panginoon. Lord, ano bang sinasabi mo sa akin? This can be a blessing. Ilang beses yun na hindi mo alam kung nasaan ka. Just be sensitive kung ano yung sinasabi sa iyo ng Panginoon. At madalas, yung lagnat na yan, may pinapacheck up siya sa iyo. Punta ka ng high precision. Okay? At marami pagkakataon sa buhay natin na naranasan natin yung grace ng Diyos na hindi mo alam, grace na pala yun ng Diyos dahil sa palpak na desisyon na ginawa natin. Chapter 30. Okay? Pagdating ng chapter 30 sa verse 1 to 8, makikita natin na fruitful yung magiging redirection. Medyo masakit lang. Watch nyo kung paano yung redirection dito ni David. Medyo masakit lang. Pagdating ng dulo ng chapter 29, umuwi na sila ng Ziklag. Sumunod sila. Siguro, pabalik ng Ziklag, masama na yung loob nila David, yung mga tauhan niya, ano ba yan? Pagod-pagod. Napakalayo ng Ziklag papunta ng Afek. Tapos, ganun lang, pabalikin lang din pala tayo. Ayan. Okay. So dito, pagdating ng chapter 30, napabalik sila, pagdating nila ng Ziklag ng kanilang bayan, naabutan nila yung Ziklag na sunog. Sinunog yung bayan nila. At nalaman nila na nilusob sila ng mga Amalekites. Yan. Okay, verse 1. Sabi dito, ikatlong araw na ng sina David ay makabalik sa Ziklag. Samantalang wala sila, lumusob ang mga Amalekita at sinunog ang buong bayan. Masakit doon, sabi sa verse 2, wala silang pinatay isa man. Ngunit, binihag nila ang mga babae, matanda't bata. Ayan. So, malungkot na malungkot yung mga tao kasi nga yung kanilang pamilya. Ilan yung tauhan ni David na lagi niyang kasama? Yung kanyang mighty men, ilan? Very good. 600. Kasama niya lahat papunta ng Afek. So pagdating nila dito, walang defense. Yung Ziklag. Alright? Kaya ang sabi dito sa verse 3, nang dumating nga sila David, sunog na ang buong bayan, wala ang kanilang asawa at mga anak. Verse 4, dahil dito hindi nila mapigilan ng paghihinagpis. Nag-iyakan sila hanggang sa mapagod sa kaiiyak. Sabi sa verse 5, binihag din ng dalawang asawa ni David na sina Ahinoam at Abigail. Yan, asawa ka ng dalawa. Alright. And so ano nangyari? Verse 6. Tingnan nyo balisang-balisa si David sapagkat pinag-uusapan ng kanyang mga tauhan na pagbabatuhin siya. Actually, stone to death ito. Dahil sa sama ng loob sa pagkawala ng kanilang mga anak. Now, that's understandable. Why? As a leader, dapat nag-iwan ng defense strategy doon si David. Pinabayaan niya, hindi naman wala sila sa Israel. Sa Israel sila, ang diskarte lagi noon, mag-iiwan ka ng mga tao. Para nang sa ganun, may depensa pa rin. Doon naman lagi natatalo yung mga gerang kwento, di ba? Lahat dinala. Alam niyo ba yung 300? Yung palabas sa 300? Mali yun Kasi 21 or 23,000 silang lumusob doon sa area na yon para nang sa ganun, depensahan nila yung Greece. Ayan. Pero, ang problema, dala nila lahat ng sundalo nila. Yan. Ang nangyari noon, nung nalaman nila na na-bypass sila ng, anong empire yan? Persia, okay? Pinabalik nila yung mga sundalo, ang naiwan 300. Yun yung history noon. Mali yung ginawa sa palabas Anyway, okay? Dapat ganun yung ginawa ni David. Normal na pagkakamali yan sa mga gera. Dadalhin mo lang itong sundalo mo. Kaya galit na galit yung mga tao sa kanya. Kita mo, David? Okay. Number 1 consequence na nangyari. Nasa maling territory, nasa maling lugar si David.
kasama niya yung 600 na tao tsaka mga pamilya nito. Kagaya na sinabi natin noong nakaraan. Sa mga decision making natin, nabanggit natin sa mga men, sa mga decision making natin, remember, hindi lang ikaw yung papalpak, pati mga taong nakapaligid sa'yo. Because on some level, you are leading somebody. Okay? Ano yung kaya ayoko talaga magpastor? Kasi bakit? It's an accountability and responsibility. Dali mo yung simbahan. Mahirap maging tatay. Bakit? It's a responsibility and accountability na ililid mo yung asawa mo tsaka anak or mga anak mo. Ha? It's a responsibility and accountability if you're leading a ministry. Even if you are given a position in any kind of work. Okay? It's responsibility and accountability. And so, whatever kind of position you are given, merong responsibility and accountability yan. Katulad kay David. And in his case, sino yung nadamay? Sino yung naapektuhan ng maling desisyon ni David? Yung kanyang mga tao. Kaya nauunawaan kung gusto siyang stone to death ng kanyang mga tao. Now, ilugar na niyo yung sarili niyo kay David. Gusto kang patayin ng mga tao mo. Ano maramdaman mo? Yan. Sabi ng Bible, balisang balisa si David. Sakit ang damdamin niya. Mahal ko naman itong mga ito eh. Nagkamali lang ako. Mahal ko naman itong mga ito eh. Napalpak lang ako. Ito na. Verse 6 pa rin. Sabi niya, ngunit dumulog si David kay Yahweh na kanyang Diyos upang palakasin ang kanyang loob. Actually, ito isa to sa mga famous verse eh. And David encouraged himself in the Lord. Yun yung nakasulat sa King James. Now, from chapter 27, question, ano yung bagay na hindi ginawa ni David na before chapter 27 ginagawa niya? Ha? Ano? Sige, subok lang. Ano yung ginagawa ni David before chapter 27 na nagsimula yung chapter 27 bago dumating dito na hindi niya na ginawa until this point? Ano yun, Tita Lina? Pray. Ano yung hindi ginawa ni David? Hindi siya nag-pray, mga anak, mga bata. Palpak ang buhay mo pag di ka nagpe-pray. Observe nyo lang. Before chapter 27, ganito yung laging style ni David. Oh, Abiathar, kunin mo yung ephod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pupunta ba kami dito? Pansin yan? Panginoon, aalis ba ako dito? Pag start yung 27, ang kausap niya na lang sarili niya. Pag sarili mo na lang kausap mo, wala na, baliw ka na. Kausap mo na yung sarili mo. Kausapin mo, Panginoon. Before mo rin ilapit sa iba yung problema mo, ilapit mo muna sa Panginoon. Paano yung naging turn around ni David? Ha? Magandang pangyayari sa buhay? Ginising muna ng Panginoon si David. David, gusto mong patayin kita. David, anong palpak na ginagawa mo sa buhay? Nagising si David. And finally, sabi sa si Aldrich, ha? Ano yung Isaiah 40:31? They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. May kanta yun, alam niyo ba? They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. Gusto niyo mag-memorize ng verse, kantahin niyo. Ayan, okay? Ano yung sinasabi doon ng verse? Yung waiting on the Lord, ang idea niya is depending on the Lord. Kaya yung wait, yung ginamit na word is wait. Kasi bakit mahilig ka magmadali? Gusto mong i-take matters in your own hands. Ang sabi ng Biblia, wait. Ibig sabihin, tanongin mo, Panginoon Lord, ito ba? Kaya yung turning point ni David, kailangan saktan ng Diyos si David, binigyan muna ng lagnat, binigyan muna ng sakit, bago magising, teka lang, mali na itong buhay ko na ito. For how long? For how long? 16 months. For 16 months, finally si David nagising. Lord, mali pala ito. Kaya anong sabi ulit sa verse 6? Tandaan nyo yan 1 Samuel chapter 30 verse 6. And David encouraged himself in the Lord. Verse 7, sinabi ni David kay Abiathar, for a very long time, tagal din nagpipray ni David. Oh, a man after God's own heart. A servant of God. The Lord's anointed. After 16 months, ngayon na ulit nag-pray. Sabi sa verse 7, ni David kay Abiathar doon sa priest, dahil mo rito ang ephod at dinala naman ni Abiathar. Okay? Alam niyo kung bakit mahalaga yung pray? Maiwasan mo yung mga wrong choices mo talaga. Kasi
Madalang naman yung nag-pray ka, mali yung prayer mo eh. Though, marami tayong maling prayer ha. Sabi ng Bible, marami tayong pinipray na mali eh. Mali yung puso natin. Diba sabi sa Book of James, okay, may pinapanalangin kayo na makasarili. Okay, masasamang panalangin. Pero alam nyo, na kapag pray ka ng pray, at ilalapit mo lahat sa Panginoon, mas mababa yung chance na magkakamali ka. Alam nyo kung bakit? Hindi ka naman basta-basta mag-pray ng masama eh. O, sino man mag-pray dito ng, Lord, maraming salamat sa shabu. Hindi, di ba? Minsan ka nakakatawa, di ba? Naabutan niya ba yung sarili niya? Minsan napansin niyo, minsan kakain kami nila eh. Pray kami, Lord, salamat po sa kakainin namin. Ganyan. Pagdilat namin, kita ko yung kakainin namin bulalo, tapos ang laki nung maro. Isip, teka lang, parang mali yung prayer natin Panginoon, kung atakin ako ngayon, patawarin mo ako. Kasi hindi maganda. Di ba? Pag-realize mo, nag-pray ka na, Panginoon, pagpalain mo ito, tapos yung kinakain mo mismo, masama. Ha? Panginoon, pagpalain mo yung kinakain namin, tapos kinakain mo, makdo. Diba? Hindi ikaw makdo ang may kasalanan, kaming kumakain. Okay? Diba? Pero mababa yung chance na mag-pray ka ng masama. Okay? Mali tayo sa panalangin, pero mababa. So, kailangan mo mag-pray, kailangan mo hihingi lagi sa Panginoon. Kasi bakit? Alam mo, kahit gaano ka ka-experyensyado sa buhay, kahit gaano mo kaalam yung ginagawa mo, magkakamali ka. Ha? Oh. Naisip ko lang yung driving eh. Marami ko kilalang driver na magagaling, pero magkakamali pa rin sa driving. Ha? Kita niyo sino yung madalas nalulunod? Sino madalas? Yung magaling lumangoy. Oh, kasi bakit? Anong ginagawa ng marunong lumangoy? Langoy na langoy, punta sa malalalim kung saan. Eh yung hindi marunong lumangoy, anong ginagawa? May dulo lang. Si Nico, naalala yung si Nico? Yung cute naming anak na, ha? Unang taon niya sa Hain, hindi naman sa Hain, taga-Hain yun eh. Ibig sabihin sa church, unang taon niya sa church, doon kami sa may Minalungaw. Sa may dulo kami, tapos doon siya sa may pangpang, anong gano'n lang siya ng tubig ko. Alam mo yung parang nabaha lang. Sabi ko, halika pre, dito tayo. Sabi niya, hindi po pastor, dito lang po ako. Ikaw, bakit pre? Sabi niya, takot po ako eh. Sabi ko, kaya pala mabaho to, di naliligo. Sabi niya lang, babango ka Nico. Okay? Yung nalulunod, yung marunong lumangoy. Yung madalas nagkakamali, yung akala nila magaling. Yung madalas nagkakamali, akala nila, alam na nila yung ginagawa nila. Doon tayo, delikado. Alam nyo, minsan nga, minsan pa nagba-Bible reading, pinapakinggan ko kasi madalas na lang eh. Kasi sakit na ng mata ko. So, pinapakinggan ko, tapos, alam mo yung, habang nakikinig ka, sa isip mo, alam ko na to, nadaanan ko na to eh. Pero kayong ganyan? Nadaanan ko na ito eh. Na-reading ko na ito noon. So, inaantay mo na lang matapos yung last verse. Inaabangan mo banggitin yung last words. Tapos biglang after mo teka lang, parang mali ata yun. Ano ko, all-knowing? Tama ba yun? Di ba? Meron ako, minsan makikinig ka ng sermon, nakikinig ka ng preaching. Sabi mo, nadaanan ko na yan. Alam mo na yan eh. Narinig ko dati sa isang kasamahan namin dati. Yung sinasabi ni, doon sa lecture, na-apply ko na yun sa buhay ko eh. Pero sa isip ko, nung first year student pa lang ako, sabi ko ganun, tinan mo, papalpak yan. The more confident you are to yourself, the most likely you will commit mistakes. Sigurado ako dyan. Okay? Ano yung mga bagay dito gusto natin, Panginoon, na makuha ng Panginoon? Ano yung aha natin dito? Ay, mamaya pala aha. Okay, ano yung mga points natin dito? Pag may crisis, Diyos ang hanapin. Okay? Huwag kang gumaya kay Saul. Nung sa crisis niya, pumunta saan? Sa mangkukulam. Pumunta sa maling mga tao. Pag may krisis, kagayahin mo si David. Nagkamali ka, balik ka sa Panginoon. Yan, okay? Lagi babalik sa Panginoon. At ito yung maganda nangyari kay David. Masakit ito nangyari kay David. Nakakalungkot itong nangyari kay David. Pero at the same time, this was his path to restoration. Okay? Ipapanumbalik yung kanyang kredibilidad bilang isang pinuno ng Israel. Kaya nga sabi ko, yung 17 years na kakatakbo-takbo ni David, it was his preparation eh. Okay? Para nang sa ganun, before ibigay sa kanya yung pagiging hari, yung kingship, ready na siya sa posisyon. Okay? Kaya yan, it was his redemption, it was his path to restoration, inaayos siya ng Panginoon. And so these are our aha in chapter 30. Ano po yun? Una, spiritual renewal, madalas nagsisimula ulit yan, na iaayos, nagkakaroon ng redirection saan? Sa valleys natin. In the highways and byways of life. Alam niyo ba yung kanta na yun? Okay?
Sa mga valleys. Kaya be sensitive. Ano ba bakit binigyan ako ng Panginoon itong lagnat na ito, itong sakit na ito? Okay, baka mamaya iba talaga yung problema mo, hindi yung umaatake, hindi yung kalaban mo, okay, baka nandyan mismo. Alright? Sumunod. Okay? Turning back to God revives our direction. Aayusin. Pansinin mo yon. Sa iba, lalo na sa mga matagal na mananampalataya, no? Yung time na in-embrace mo yung correction ng Panginoon, yung in-embrace mo yung redirection ng Panginoon, okay, kahit masakit, yung lagnat, yung klase ng lagnat na yon, okay, bigla nagiging klaro ulit sa'yo na, ay, ito pala yung kalooban ng Panginoon. Ipapasok ko lang to, narinig nyo na siguro yung term na burnout. Narinig nyo yung burnout? Hindi ko alam kung isa sa inyo nakakwentuhan ko, may nabasa ako yung sa preaching eh. Pero ito yung parang pinaka-idea na nakuha ko doon sa conversation or nabasa ko na, hindi ko maalala kung nakuha talaga. Sabi nga na, yung burnout is not a product of innocence but of negligence. Okay? Burnout is a product not of innocence but of negligence. Bakit? Madalas ang burnout, ganito natin iniisip ko paano nangyari. Na-burnout ako kasi ang sipag-sipag ko, ang dami kong ginagawa. Na-burnout ako kasi masyado akong focus sa ginagawa ko, and so, napagod ako. Okay? Hindi siya innocence. Kasi pagka ang pinipicture natin yung burnout, kaya ka napagod, kaya ka naupod, okay? Kaya ka parang mitsa na namatay na. Kasi iniisip mo masyado ka nag-pour, masyado ka nabigay sa iba. Half, yes, totoo. Pero mostly doon mali. Bakit? Negligence siya, hindi siya innocence. Negligence in a sense, one, kasi you neglected rest. Minsan maabutan na kami ni Hannah, totoo lang kasi nag-work ako ngayon, di ba? Para maka-provide. Okay, pa rin nyo pala, hindi mawala ng trabaho. Kasi patapos na yung project namin. Okay. Ang hirap, bakit? Mag-work ka. Dapat maka-fulfill ako ng certain hours. Mag-aaral ako. O yung mga gawain natin. Magpaprograma ka, mag-iisip ko kung ano yung mga dapat mangyari sa simbahan. Pagkatapos, mag-iisip ka kung ano dapat din nangyayari sa ibang side, of course, of personal things. Doing some certain things for other people. Tapos, magre-rest kami ni Hannah. Alam niyo kung ano, totoo lang, alam niyo kung ano mararamdaman ko? Ay, dapat may ginagawa akong iba eh. Tapos si Hannah, sige, sabihan kami na, huy, tama na muna yan. Tapos talagang yung feeling, si Hannah rin pag mag-aano na siya, kahit manonood lang, parang parang nakaka-guilty. Tsaka namin na-realize, sabi sa akin ni Hannah, teka lang, baka naging Diyos na natin ito. Business. See? Kahit ginagawa mo para sa Panginoon, kahit tama yung intention mo, baka mangyari yun yung maging Diyos mo. Di ba? Kaya yung rest, kalooban ng Panginoon, hindi. Kalooban ng Diyos. Sino una nag-model ng rest? Diyos mismo. Diyos nga hindi napapagod ng rest eh. Bakit nung 7th day nag-rest siya? Para makita niya yung buong creation. And everything is very good. See? Para ma-enjoy niya yung fruit of his labor. Sa Ecclesiastes, the fruit of your labor, na ma-enjoy mo. See? So, hindi kasalanan yung rest. Okay lang yung rest. Okay? Negligence of what? Recharge. Paano recharge? Yun nga, pour ka ng pour sa iba, baka mamaya wala na para sa'yo. Negligence of what? Refresh. Okay, reload. Okay. Ito yung, pag narinig ko na to kahit sa mga pastor, kahit sino, mga mananampalataya, pag sinabi nila napagod na ako, na burnout ako sa gawain, mataas na tsansa sa dulo ng article na yun. Para nakita ng picture ko na ako sa ako nabasa. Dulo ng article, sabi nga nun, malamang sinasabi mo sa Diyos mo ginagawa, pero sa totoo lang, para sa sarili mo na ginagawa. Di ba? Tingnan ninyo. Yung trabaho, binigay ng Panginoon yan para ano? To provide for you. Hindi ka nabubuhay para magtrabaho. Nagtatrabaho ka para mabuhay. Ano mas tama? Nagtatrabaho ka para mag-provide sa'yo. Hindi ka nagtatrabaho para maging kabayo, para maging camel. Pag nag-ministry ako, dapat isipin ko yung ministry para sa ikaluluwa natin ng Diyos, ipapakinabang ng tao. Pero pag wala na para sa akin, teka lang, baka naging Diyos ko na ito. Alam niyo kung bakit ang nagiging problem? Kapag mas focus ka kung anong sinasabi ng tao kaysa kung anong sinasabi ng Diyos. Yan. Kaya yung redirection, katulad ito kay David, itong redirection na ito, providence nito ng Panginoon eh. Inaayos ka ng Panginoon para, oy, mali na yan. Ayusin mo, dapat balik ka. Tapos, pansinin nyo sana dumating na kayo sa point na ito. Nung in-embrace mo, ni-recognize mo yung redirection ng Panginoon, biglang, parang biglang ang gaan. Tapos parang biglang ang klaro kung ano yung susunod na gagawin mo. Di ba?
Tapos kahit na sabihin natin quote in quote, hindi successful, ayon sa ano ng iba, sa'yo gaan. Kasi bakit alam mo, okay lang to para sa Panginoon. Ha? Hindi ko madetalye, dapat alam niyo ito sa buhay. Pero yan, okay, importante po yan. Yung redirection, hanapin natin yan. Alright? Tsaka yan, of course, prayer. Mahalaga yung prayer. Okay? Kasi ito yung ano mo hindi ka maging mechanical Christian. Yun nga, hindi ka ma-burn out. Okay, pray ka. Oh, ano yan? Ayun, saan mapunta? Pero yan. Alright? First response, hindi last resort. First. Okay? Bago mo ikwento sa iba yung problema mo, ikwento mo sa Panginoon. Bago mo isipan ng solusyon, ilapit mo muna sa Panginoon. Kasi malamang pati yung solusyon mo, palpak yun. Okay? And then, yung next part ng chapter 30, which are verses 9 hanggang 31. Okay. Nagkakaroon na ng full restoration. See? Yung una, palpak. Redirection. Binahinanap ulit ni David yung kanyang kalakasan sa Panginoon. Tapos ngayon, eto na yung full restoration. Excuse me. Okay. So, dito naman sa chapters 9 to 31, ano na mangyayari? Sa verse... Teka lang. Okay. Tignan nyo, verse 8 na. Nagpray na si David Verse 8. Sabi dito, nagtanong si David kay Yahweh, hahabulin po ba namin ng mga tulisan? Mahuhuli ko po kaya sila? Oh. Ilang months siya nagpray, ngayon na ulit siya nagpray ng ganito. Ayan. Alam nyo, pag nawala yung prayer habit mo, yung prayer life, tapos naipanumbalik mo, parang ma-realize mo, hala, tagal ko palang layo sa Panginoon. No? Tapos ito sabi ng Panginoon, sige, habulin ninyo, maaabutan ninyo sila at maililigtas ang kanyang mga bihag, sagot ni Yahweh. Okay, verse 9. Hinabol nga ni David ng mga Amalekita, kasama niya hanggang sa batis ng Besor ang 6 na niyang tauhan. Okay, eto na, take note. Verse 10. Pagdating nila doon sa Besor, alright, yung 600 magiging 400. Bakit? Ang sabi dito, yung 200 nagpaiwan dahil sa matinding pagod. Okay, paliwanag ko, tamad ba itong mga to? Bakit napagod yung 400? Okay naman sila. Okay, yung Ziklag papunta ng Afek, balikan ng sabi ay around 50 miles. So sabihin na natin 100 kilometers. Saan ang 100 kilometers mula dito? Ang hain kasi, nasa 90 lang yun Okay, kung ang daan mo, Bulacan. Okay, so siguro approximately, Kabanatuan. Pamilyar ba kayo sa biyaheng Kabanatuan? Kunwari, alam nyo na lang. Sige. Joke lang. Okay, narayawang Kabanatuan. Ang kasi, pagkakaalala ko, yung conception, yung paniki, dahil doon kami nagpupunta, ang paniki nasa 140 mula dito 140, 150. Okay. So, imagine niyo 100 kilometers hanggang Kabanatuan nilakad nila, balikan. Kaya pagod na. Pagod na yung mga tao. Pagdating pa nila ng Ziklag, doon nakita nilang sunog yung kanilang bayan, ang bigas sa damdamin, alam mo yung may nangyaring aksidente sa iyo, tapos di ka naman naglalakad, napagod ka? Diba yung, kaya tinatanong ko yung mga na-aksidente, masakit katawan mo, kita mo kahit nakaupo ka lang, sakit ang katawan mo, kasi nasyak ka Nasyak tong mga to. Ang lungkot-lungkot nila, nakita nila wala yung asawa at anak nila, bihag-bihag ng Amalekites. Pagod sila, hindi lang ng katawan, pati emotional. Pati yung mental, alright? Hanggang pagdating ng Besor, around 20 kilometers. Kaya understandable na may ilang mga tao na pagod na rin talaga sila, okay? Pinapaliwanag ko yan kasi mamaya may mababasa tayo. Okay. And so, nung hinahabulan nila, tinutugis nila yung Amalekites, nag-continue sila, 400 na lang kasama ni David. Okay. On their way, papunta doon kung nasaan yung Amalekites, nung hinahanap-hanap nila rather, okay, may nakita sila isang batang Egyptian. Okay? Batang Egyptian. Okay, ang ginawa ng mga tauhan ni David, dinala sa kanya, pinakain nila. Yan. Kaya pag may nakita kayong gustong pakainin nyo, okay? Pinakain nila. Pagkatapos nakakwentuhan nila, nalaman nilang 3 days and 3 nights nang hindi ko makain itong batang Egyptian na ito. Kasi, iniwan siya ng kanyang mga amo na Amalekites. Yan, okay? So sabi nga nun, pwede mo bang ituro sa amin kung saan itong mga Amalekites na ito? Sabi ng batang Egyptian, basta, huwag niyo po akong papatayin, tsaka huwag niyo po ako ibabalik sa kanila. Pakibalik niyo po ako sa kanila. Sabi ni David, sige, sabihin mo lang kung saan. And so, bumiyahe sila. Naabutan nila kung nasaan na yung mga Amalekites, and then naabutan nila David na nagpa-party-party, nagiinuman, nagsasayawan, nagsasaya sila. Then nakikita nila, nandoon yung mga anak nila, mga asawa nila, kaya nandoon, buhay naman. Okay, so nag-antay sila madaling araw. Okay, may kasamang interpretation na ito, ha?
Inantay nila mag-umaga, madaling araw. Nung madaling araw na, syempre, lasing na, wala na sa sarili. Doon umatake sila David. Okay? Ang sabi ng Bible, sinugod nila, pinagpapapatay nila mula umaga hanggang gabi. Lahat ng Amalekites, pinagpapatay nila. Ang sabi lang dito, may pinataka sila, 400. Bakit? Sino itong mga ito? Mga kabataan daw, young men. Bago parang ganito yung idea, pinagbigyan pa nila David na magbago ng buhay itong mga to. Okay, pag tumanda itong mga to, hindi nagbago, patay na lang natin. Siguro, ganun yung iniisip nila. Okay? Pinatay nila lahat. At ang sabi ng Bible, wala ni isa, verse 19, isa man sa kasamahan nila yung walang nabawas. Matanda't bata, maging sa kanilang mga anak, nabawi nga nilang lahat ang sinamsam na mga Amalekita. Okay, verse 20, at sinamsam pa ni na David ang mga tupa at mga baka. Ang mga ito ipinadala niya sa kanya mga tauhan pa uwi. Yan. Sabi nila, ito ay samsam ni David. Now, eto na. Pauwi na sila ng Ziklag. Of course, dumaan ulit sila ng Besor para daanan yung 200 nilang mga kasamahan na naiwan. Okay, verse 22. Sa mga nakasama ni David ay may mga makasarili at mararamot. Sa King James Bible, nakasulat doon, sons of Belial. Okay, sa MBB Tagalog, nakasulat, mga makasarili at mararamot. Okay, tin-translate na. Kasi ganito, yung sons of Belial is a title na binibigay sa mga pagano o mga hindi mananampalataya. Pero dito, tin-translate na ng translators para magets na yung context. Na kung saan itong mga tauhan ni David na ito, may mga nakahalong selfish. Okay? Makasarili at mararamot. Sinabi ng mga ito yung sabi nila huwag nating bibigyan kahit ano yung hindi sumama sa atin. Tama naman hindi man nila kasama Hindi man nagpagod. Diba? Ibigay na lang natin sa kanila ang kanilang asawa at mga anak at paalisin na natin sila. Tama naman, no? Siyempre, sila lang yung umatake, sila lang yung sumugod, tapos makikinabang din itong mga ito. Ito yung sabi ni David, verse 23, hindi tama yan. Nakita niya? Ganda, di ba? Talagang nagkaroon ng turn around sa buhay ni David. Dati, puro selfish, lagi niya niloloko si Akish. Ay, parang rap yun Ano yun Okay. Niloloko niya lagi si Akish, nagsisinungaling siya. Dito ngayon, gusto niya ng maayos bigla. Kaya hindi huli ang lahat. Minsan may pagkakataon na parang niloloko mo yung sarili mo Si Saul, nakakalungkot, niloloko yung sarili. Ang tawag natin doon, delusional faithfulness. Delusional faithfulness yung kay Saul, akala niya naglilingkod pa rin siya sa Panginoon. Okay. So sabi ni David, hindi tama yan, mga kapatid, at ang mga bagay na ito ay pinagkaloob sa atin ni Yahweh. Ito yung sabi niya, iniligtas niya tayo at ibinigay niya sa ating mga kamay ang mga kaaway na lumusob sa atin. Kaya, pare-pareho ang magiging bahagi ng lahat, maging kasama sa paglusob o naiwan upang magbantay sa ating mga ari-arian. Ang ganda ng sinabi ni David, kaya sila naiwan, nagbantay. Okay, 25. Mula noon, iyon ang naging patakaran ni David, ordinance. Yan, meron siyang ordinance sa paghahati ng mga samsam, ng mga spoils of war. At ito'y sinunod ng buong Israel. Ang ibig sabihin mong sinasabi po dyan, hanggang maging hari si David, ito po yung naging ordinansa ng kingdom. Whatever spoil, divided sa lahat ng mga tao. Yan yung idea actually ng Commonwealth. Yan. Pantay-pantay sa lahat. And so verse 26, pagdating sa Ziklag, pinadalhan ni David, eto pa pinadala ni David ang mga bahagi, ang mga kaibigan niya at mga pinuno ng bayan sa Huda. Itong bahagi ninyo, pinadala niya lahat nung sa bayan ng Huda. Sa verse 31, tatalo na tayo, verse 31, hanggang Hebron at ang lahat ng lugar na narating ni David at ng kanyang mga tauhan. Yan. Nakita niyo yung turnaround? Si David biglang gusto niya na mabumuhay na ako sa honesty. Mabubuhay ako sa generosity. Kahit yung mga basta kasamahan natin, pantay-pantay tayo makikinabang, pangangalagaan natin ang isa't isa. Take note, hindi pa siya hari dito. This was his preparation to become a king. Kaya nga, lagi natin sinasabi, position is not a place of power. While it is true, it is a place of power, but position is an opportunity to exercise responsibility and accountability. Yan yung lagi nating sinasabi. Okay? Tsaka ito, alam nyo, kung nabasa nyo na yung 2 Samuel, isa sa mga gustong-gusto kong sinabi ni David, ganito, nung tapos na lahat ng gera, peaceful na, okay, medyo maedad na si David, gustong-gusto ko yung sinabi niya ganito, narating ko itong sitwasyon na ito, itong punto ng buhay ko na ito, hindi dahil sa akin. Narating ko ito dahil sa biyaya ng Diyos. Naalala ninyo, earlier, muntikan niya nang patayin yung mga kababayan niya. Tapos bilang ito ngayon, inaayos siya.
Kung hindi in-embrace ni David yung redirection sa kanya ng Panginoon, palpak na talaga nangyari niya sa buhay. Pero buti na lang in-embrace niya. Hanggang sa 2 Samuel, mababasa natin. At ang sabi doon ni David, hindi ako nanalo dahil magaling ako or strong ako. Okay? Hindi ako buhay dito dahil sa akin. Ang sinasabi ni David, nanalo ako, na buhay pa rin ako, lahat dahil sa biyaya ng Diyos. Lahat dahil sa biyaya ng Diyos. Huwag papasok sa isip mo na narating mo kung nasaan ka dahil sa sarili mo. Alam mo ba, kahit hindi ka pa mananampalataya, inaalalayan ka na ng Diyos. Ang tawag doon is common or general grace. Hindi ka pa mananampalataya, tinutulungan ka na ng Panginoon. Kasi pag mamalaki mo, ay, kaya ako naabutan ito kasi alam nyo, ang dami kong preparations, dami kong pinag-aralan, kasi nag-weightlifting ako. Kasi malakas ako. Okay? Kasi talented ako. Kasi talaga ako yung very detailed person ako Okay? Alam nyo yung tao na mas marami nasasabi magaganda sa sarili, duda talaga ako sa ganung mga tao. Bakit? Masyado inaangat yung sariling bangko. Anong sabi ng Proverbs? Hayaan mo yung iba mag-angat sa sarili mo. Kasi the more mong iaangat yung sarili mo, the more kang ibabaksak ng Diyos. Diba? Sabi niya sa Book of James. See? Alright. Diretso ko na ha. May aha tayo dito pa Dadaalan ko na lang mabilis. Alright. So yung leadership ni David, yung kanyang credibility, again, is being restored. And again, it was foreshadowing his kingship. Okay, preparation ito kay David para bago siya maging king, tama na yung heart niya. Ito yung magandang lagi niyong iisipin. Ang gusto ng Panginoon, if you will be a leader, ang gusto ng Panginoon, hindi yung talents mo. Not even your treasures, not of the things that you can do. Ang gusto ng Panginoon, ang number one na hinahanap niya yung heart. Yung tamang puso ng tao. Okay? Okay. Few ahas, very quick lang. Okay. Ang restoration, yung pagsasaayos ng Panginoon, it's only possible when you submit to God. Alam nyo kung anong danger? Okay? Na for many years, just like Saul, you are exercising delusional faithfulness. Hindi mo na ma-recognize yung pagsasaayos ng Panginoon. Hindi mo na ma-recognize yung redirection ng Panginoon. Okay? And so pagdating sa dulo, baka magaya kay Saul. Restoration is only possible kapag willing ka magpasakop sa anuman yung plano ng Panginoon. Whether maganda, whether masarap, whether mahirap, whether masakit. Alright? True leadership. Hindi yun na nakikita kung gaano ka kagaling. Kung gaano karaming quote-unquote successes or victories sa buhay. Okay, nakikita ang godly and good leadership. Paano? Decision. Godly decision making. Alright? Diretso na tayo. Okay, let's end. Last chapter na, chapter 31. Ito na yung nakalulungkot. May iniisip-isip ako dito ng mga few days ago. Sabi ko, bakit kaya? Basahin muna natin. Okay. Ay, sorry. Okay. Chapter 31. Sabi sa verse 1 ito. Dinigma ng mga Filisteo, mga Israelita, ito yung kaninang Bible reading natin, or yung scripture reading. Kaya't ang mga Israelita ay nagsitakas. So habang si David ay nakikipaglaban sa Amalekites, yung Philistines doon sa Jezreel, at saka yung Israel, talaga natuloy na yung gera nila. Imagine yung ito, kung natuloy na nandito si David, hindi siya umuwi, sinong kakaharapin niya? Kaibigan niya. Papatay niya yung sarili niyang kaibigan. See? Okay. Nandun sila sa Gilboa, verse 2. Si Saul at ang kanyang mga anak ay inabutan ng mga Filisteo. Pinatay ng mga Filisteo sina Jonathan, Abinadab, at Melchisiwa, ang mga anak ni Saul. Napakatindi ng labanan sa palibot ni Saul at nang siya'y makita at panahin ng mga manunudla, si Saul ay malubhang nasugatan. So, marami na siyang tama. Okay? Verse 4, anong sabi niya doon sa kanyang tagadala ng armas? Okay, mga gamit pandigma. Sabi niya, saksakin mo na ako upang hindi na ako abuting buhay ng mga paganong iyan at paglaruan pa nila. No? Sabi sa King James, nakasulat doon, that they will not abuse me. Para din nila ako abusuhin. Gets yun na, no? Okay, kaya sabi niya, patayin mo na lang ako. Anong sagot nung kanyang armor bearer? Ayaw, syempre ng armor bearer niya, hari ito Okay, nung ayaw ng kanyang armor bearer, ang ginawa ni Saul, kinuha niya yung espada niya, nag-harakiri. Pero hindi harakiri kasi ang harakiri, death with honor Ang ginawa niya, malamang, ganito ko siya na picture nung nababasa ko siya, nilagay niya sa sahig yung espada niya, or sa pader siguro, malamang sahig. Okay, tapos, nilaglag niya yung sarili niya, tinusok niya yung sarili niya para mamatay. Nung nakita ng kanyang
armor bearer na ginawa ni Saul sa kanyang sarili, nagpakamatay na rin yung armor bearer. Ayan. Kaya yun, patay silang lahat. Kaya sabi ko, sobrang tragic nung ending na ito eh. Okay, singit ko lang to, no? Ang iniisip-isip ko kasi ng mga nakaraan, sabi ko, Lord, bakit kaya si Jonathan nandoon sa poder ni Saul, si Jonathan gustong sumunod sa Panginoon? Naisip niyo ba yun? Si Jonathan, gusto niya sumunod sa Panginoon. Naalala niyo earlier chapters, lalo na chapter 14, 15, na tinatanong niya kung anong gusto ng Panginoon eh. So alam ko, kaya nga sila naging close si David kasi pareho sila na very dependent sa Panginoon sa kanilang victories. So sabi ko nga, Lord, bakit kaya si Jonathan nandoon sa kampo ng mga kalaban, hindi siya umalis doon sa kanyang tatay? Okay, ito yung naisip ko ha. Sa akin lang ito. Gusto niyo sa inyo na rin. Okay. Ilang years na king si Saul? 40. Imagine nyo ha, 40 years. Kailan nag-start yung downfall ni Saul? Probably, sukat ko lang ito, around 20 years. 20 years, that's already one generation. Ako ang nakita ko ganito. Nilagay pa rin ng Panginoon si Jonathan doon sa area na yon kahit na ungodly na si Saul kasi grace ng Diyos si Jonathan sa Israel. Why? Yung kingship ni Saul for 40 years or probably let's just say 20 years, it was a time of darkness. Walang leader na nagtuturo na tara sumunod tayo sa Panginoon. Selfish si Saul. Lagi siyang, ano yung sa akin? Kaya nga ayaw niya mawala yung position sa kanya eh. Gusto niya sa kanya lang yun eh. Kaya galit siya kay David. Ha? It was a time of darkness. And the way I see it, pinahintulutan ng Diyos na nandoon pa rin si Jonathan nang sa ganun, yung ilan na mga gustong sumunod sa Diyos, kahit ganun yung nangyayari sa kingdom ng Israel, meron pa rin silang hope. Jonathan served as hope for the people. Kung sa tingin ninyo, we are living in darkness right now, I pray that you are that hope ng inyong grupo, ng inyong community, ng inyong pamilya. May you be that hope. Hindi yung katulad kay Saul, na yung kanyang tauhan na si, pangalan nito? Abner. Gusto ko yung basahin, Abner. Kasi parang Pilipino, Abner. Si Abner. Okay, gumaya kay Abner. Na dahil pareho silang Benjamite, kababayan niya, kinampihan niya na lang. Sumabay na lang siya sa Agos. Sana hindi tayo ganun. Nawa, maging parang Jonathan tayo na kahit tatay niya pa yung hari, dahil mali yung tatay niya, sinasabihan niya mali yung tatay niya. Anong context ko? Bakit ko sinasabi yan? Kasi doon sa chapter 15 ata or 14, hindi ko malala sakto, nung si Jonathan nagli-lead ng tama, may ilang taong sumusunod sa kanya. Ibig sabihin, may ilang mga tao pa rin na gustong sumunod sa Diyos kahit ilan lang sila. So remember, it does not matter kahit ilan yung number. Ilang na. Ang mahalaga kung gusto nyo talagang sumunod sa Diyos. Okay? Hindi mahalaga yung kung ilan kayo. Mahalaga kung sinong gustong sumunod sa Diyos. Yun na yun. Okay? Kaya, nalungkot talaga ako dito sa chapter 31 na namatay na si Jonathan eh. Kasi earlier chapters na nasabi niya kay David, okay lang sa akin mag-number 2, susuportahan kita sa pagiging number 1 mo. Ganon ka-submissive sa kalooban ng Diyos si Jonathan. At ganon na klase ng kaibigan si Jonathan. Sorry. And so ano ba nangyari? Tapusin ko na pala, sorry. So ang ginawa kasi nila, yung armor nakita nila yung katawan nitong mga pamilya nila Saul. So yung armor ni Saul nilagay doon sa katabi ng rebulto ni Ashtaroth, Diyosa ng Philistines. Pagkatapos yung katawan niya sinabit sa Gilboa. Okay, bakit? Para ipakita sa mga tao na kita nyo Israel, talo namin kayo. Sa Mexico, ganun daw ginagawa ng ng mga sindikato. Sinasabit yung katawan para matakot yung mga tao. Para matakot yung Israel. Pero, may mga taga-Jabesh, okay, na nalaman nila. And so, nung nalaman nila na ganun yung ginawa sa katawan ni Saul, buong gabi silang naglakbay para kunin yung katawan. I-retrieve yung katawan, sunugin, mailibing ng maayos. At makuha din yung armor niya. Bakit ginawa ito ng mga taga-Jabesh Gilead? Kasi, chapter 11, si Saul maayos pang hari. Okay. Para sa kanila, they need to display faithfulness and loyalty. Hindi lang dahil sa naging ungodly si Saul,
kundi alam nila na si Saul, may ginawa pa rin mabuti sa kanila. So regardless, kahit naging masamang hari si Saul, binalik pa rin nila yung karapat-dapat kay Saul. Kaya they were faithful not only to Saul, not only to the possession, but most importantly to God. Diba? Give credit to whom credit is due. Kaya yun yung ginawa nila. Few ahas, we will end. Alright. Ay, sorry. Okay. Consequences of sin. Katulad na sinabi ko sa inyo, pupunta pa tayo ng 2 Samuel, pero ayan, alam nyo, may consequence ng sin, even kay David. Napatawad na ng Panginoon si David, pero may mangyayari pa diyang mga iba. Okay. So may consequence ng sin. Ang maapektuhan, katulad kay Saul, sino? Family niya. Okay? Maapektuhan, yung kingdom niya. And so whenever we commit sin and we embrace sin, okay, ang maapektuhan, hindi lang tayo, pati yung mga tao nakapaligid sa atin. Okay? But at the same time, we saw here na mayroong honor in time of dishonor, which is Jabesh Gilead. Remember, it does not matter whatever your number is, ang mahalaga, your faithfulness to God. Okay? Sorry. Okay, few ahas and we are going to end. Okay? A life lived in rebellion to God, no matter how powerful, kahit gaano kaganda, okay? Pero alam mong it's a rebellion against God, it will end in ruin. Alright? Hindi lang yung pagkasimula yung mahalaga, mas mahalaga yung dulo. Yan. Finish strong. Finish well. Okay? May disobedience and pride bring destruction. Katulad kay Saul, earlier chapters, chapter 13 ata yun. Okay? Partial obedience is still disobedience. Alright. So, mga question mga kapatid, saan papunta? Yung Christian life mo ngayon. Ano ang trajectory? Okay? Saan papunta yan? We're going to end na. Okay. Si David, muntikan niya na rin. Muntikan na mapalpak yung buhay ni David. Buti na lang, nagkaroon ng restoration. Buti na lang, inayos ng Panginoon, dinisiplina ng Panginoon si David. Medyo masakit, pero pakinabangan niya. Bakit? Ano nangyari? Niligtas ang Panginoon si David from his own sin, from his own weakness. And God strengthened him. Okay, God restored him. And we saw kung paano na yung leadership ni David, okay, it was restored. He became generous. He became a very good leader again. Okay, si Saul, ayaw. Biruin mo, si David, buti na nga lang, 16 months lang eh. Matagal na yun ha. Pero buti-buti pa rin yun. Bakit kay Saul? 40 years the king. 17 years pinagbigyan ng Panginoon. 17 years. Grabe. Okay, 17 years na pinagbigyan ng Panginoon. Ayaw pa rin. Okay? And so, we saw his end. God rejected him and his kingship. Nakita natin yung nakakalungkot niyang pagkatalo. Okay? He was disgraced. Okay? Hindi maganda yung anong ginawa sa kanya. And ito yung nakakalungkot. Sorry. Okay, ito yung nakakalungkot. Whenever tayo mismo, whenever we are going to talk about Saul, he is remembered in his tragedy. If we are going to talk about your life, anong magiging kwentuhan kaya ng mga tao? Kung babanggitin ng Diyos yung buhay mo, ano kaya ang babanggitin ng Diyos? Okay? Remember this. You require yourself to be faithful. You do not require others to be faithful. You require yourself to be faithful. Because in my own observation, people who demand yung faithfulness ng iba, they come short in their own faithfulness. Focus on your faithfulness. Okay? Okay. God is merciful and able to restore us if we humble ourselves, turn from our evil ways, and seek His face. But ignoring Him will lead to total destruction. Okay? So, kamusta po ang ating mga Christian life? Kamusta po ang ating prayer life? Kamusta po yung ating devotions? Kamusta yung ating morality? Kamusta po yung ating mga buhay? Is it close to God or already far from God? Okay? Remember this verse, 1 Corinthians 10:12. Ganda ng Tagalog nito eh. Okay. Kaya't mag-ingat ang sino mang nag-aakalang siya'y nakatayo at baka siya'y mabuwal. 1 Corinthians 10:12. Alright? Sige, let's pray. Lord, thank you so much po again for today, and thank you for letting us finish yung first part ng book of Samuel. And we are looking at this book, hindi po kung gaano ka-faithful si David,
kung gaano kayo ka-faithful. Thank you, Panginoon, sa naging fall ni David, na you lifted him up again dahil nandoon yung kanyang desire naman ng balik sa iyo. Kahit na, Lord, ilang beses na bumabaksak si David, lagi siyang nanunumbalik sa inyo. Help us, O God, each and everyone here, na hindi magaya kay Saul, na nagiging bingi sa inyo pong boses, nagiging bingi sa inyong redirection, and nagiging intentional na naghahanap ng kapangyarihan sa iba. Dalangin namin, Panginoon, na you'll help us be sensitive with your Holy Spirit na ano po yung mga gusto nyong ayusin sa amin. Help us, Father, to do health check, to do spiritual health check. If we are still close to you or we are already far from you. And because we know po, Panginoon, na we only have one life to offer. And may this life be a sweet-smelling savor unto you. Na kung saan, Panginoon Diyos, in spite of our weaknesses, kayo po yung maging strength po namin. We glorify you, we worship you, O God, in Jesus' name. Amen.